Ibinenta ko ang huling alaala ni inay para sa kanyang operasyon. Nagpaalila ako ng 6 na taon para sa asawang akala ko'y baldado. Pero sa likod ng pinto, nakatayo siya, tumatawa habang kayakap ang kanyang doktor. Ang akala kong trahedya, isa palang moro-moro. Pues, tapos na ang pagiging martir. Gaelio, Celine, handa na ba kayong makita kung paano durugin ng isang tanga ang buhay nyo? Ito ang simula ng inyong katapusan. Bobolahin ko pa ba? Nirmahan na niya ang benta ng lupa kaninang umaga. Masyado siyang desperada, babe. Akala talaga ng babaeng yun, operasyon ang kailangan ko. Ang boses na yon ay hindi mahina, hindi nanginginig, at lalong hindi galing sa isang taong paralisado ang kalahati ng katawan. Iyon ay boses ng isang lalaking puno ng kayabangan at sigla. Nakatayo si Andy sa labas ng pinto ng private clinic room. Ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa malamig na semento ng pasilyo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang dibdib, hindi gaya ng isang bala, kundi gaya ng isang mabagal at kinakalawang na patalim. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang plastic container na naglalaman ng mainit na sinigang na baboy. Gumising pa siya ng 4:00 ng madaling araw upang pumunta sa palengke at piliin ang pinakasariwang karne dahil ito ang paborito ni Gelio. Ang pera na ipinambili niya ng mga sangkap ay ang huling natitira sa kanyang pitaka, ang sukli mula sa gamot na binili niya kahapon. Tiniis niya ang init ng kalan, ang mantika na tumalsik sa kanyang braso, at ang pagod ng pagbiyahe ng 2 oras, mapahatid lang ang tanghalian ng asawa niya bago ang check-up nito. Lahat ng yon ay ginawa niya ng may ngiti dahil sa paniniwalang ang bawat sakripisyo ay may katuturan para sa taong mahal niya. Ngunit sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Andy ang katotohanang dumurog sa kanyang mundo. Si Gaelio, ang asawang binuhat niya papasok sa banyo kaninang umaga. Ang lalaking pinapaliguan at hinihilamusan niya sa loob ng 6 na taon ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng silid. Walang wheelchair, walang saklay. Itinaas pa nito ang parehong mga kamay para mag-inat at pagkatapos ay humawak sa bewang ni Dr. Celine Ibarra. Ang doktor na tinuring ni Andy na kaibigan at takbuhan tuwing siya ay nawawalan ng pag-asa ay nakangiti ngayon ng matamis habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Gelio. Ang kanilang mga tawa ay magkahalong musika ng pagtataksil na pumuno sa tahimik na silid. Biglang bumigat ang hawak ni Andy. Ang lalagyan ng mainit na sinigang ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig. Ang takip ng lalagyan ay tumalsik at ang mainit na sabaw ay kumalat sa makintab na tiles. Naabot ang dulo ng sapatos ni Andy at banlian ang kanyang mga binti. Ang usok ng ulam na niluto niya ng may pagmamahal ay humalo sa amoy ng disinfectant ng ospital. Napakainit ng sabaw, sapat na upang lapnosin ang kanyang balat, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Paano niya mararamdaman ang paso sa kanyang balat kung ang kanyang puso ay naging manhid na sa tindi ng pagkabigla? Ang sakit ng katawan ay walang binatbat sa pagguhit ng katotohanan na ang buong buhay niya sa nakalipas na 6 na taon ay isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng silid, natigil ang tawanan. Lumingon sina Gaelio at Celine sa pinto dahil sa ingay ng pagbagsak. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagpipilian si Andy. Pwede siyang pumasok, sumigaw, manampal, at ilabas ang lahat ng galit na nagpupuyos sa kanyang dibdib. Pwede niyang ipamukha sa kanila ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit habang nakatingin siya sa sabaw na kumalat sa sahig, na parang dugo ng kanyang nasayang na mga pangarap, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanya. Kung gagawa siya ng eksena ngayon, magmumukha lang siyang baliw na asawa at sila pa rin ang mananalo. Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. Siya ay walang iba, kundi isang utusan na naubusan na ng silbi. Hindi. Hindi ngayon. Mabilis na umatras si Andy bago pa man bumukas ng tuluyan ang pinto.
Nagtago siya sa likod ng malaking poste sa kabilang pasilyo. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Nakita niyang sumilip si Celine, tumingin sa kalat sa sahig, at napailing bago isinara muli ang pinto. Inakala siguro ng mga ito na isa lamang iyong aksidente ng janitor o ibang pasyente. Nang masigurong ligtas na, lumabas si Andy mula sa kanyang pinagtataguan. Lumuhod siya sa harap ng natapong sinigang. Kinuha niya ang kanyang panyo, ang panyong luma na hindi niya mapalitan dahil tinitipid niya ang bawat sentimo, at sinimulang punasan ang sahig. Dinampot niya ang mga piraso ng karne at gulay na kasing halaga ng ginto para sa kanya kanina. Pero ngayon ay basura na lamang. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang mga ito kasabay ng pagkamatay ng pag-ibig na iningatan niya. Tumayo siya. Bit-bit ang supot ng basura ng kanyang pagmamahal at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Pagkauwi sa bahay, ang katahimikan ay tila nakabibingi. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkaalipin. Ang rampa sa may pinto na ipinagawa niya sa pamamagitan ng pangungutang. Ang kama sa sala na inilagay nila para hindi na mahirapan si Gaelio umakyat. Ang mga gamot na nakahanay sa mesa na inuuna pa niya kaysa sa sarili niyang vitamins. Lahat ng ito ay simbolo ng kanyang katangahan. Ilang oras ang lumipas, bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Gaelio, nakasakay na muli sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay nakangiwi sa sakit na gawa-gawa lamang. "Mahal," tawag nito sa kanya. Ang boses ay sadyang pinatatamlay. "Nandito na ako. Grabe ang traffic. Sumakit lalo ang likod ko sa biyahe. Wala ka ba sa klinik kanina? Hinihintay kita." Nakatayo si Andy sa kusina, nakatalikod sa asawa. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng chopping board ay isang makintab at matalim na kutsilyo na ginagamit niya sa pagbabalat ng prutas. Ang refleksyon ng kanyang mga mata sa metal ay walang buhay, tila dalawang madilim na balon na walang hangganan. Ang kapal ng mukha. Ang galing umarte. Dahan-dahang humarap si Andy. Hawak ang kutsilyo sa kanyang kanang kamay. Ang ilaw sa kusina ay tumama sa talim nito. Lumilikha ng isang nakakatakot na kislap. Naglakad siya palapit kay Gaelio. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may dalang hatol. "Sorry, mahal," malumanay na sagot ni Andy. Ngunit ang tono niya ay may halong kakaibang lamig na hindi pa naririnig ni Gaelio noon. "Sumama kasi ang pakiramdam ko. May nakain yata akong panis." Lumapit pa siya, lalo hanggang sa nasa tabi na siya ng wheelchair. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa mga binti ni Gaelio. Mga binting akala niya ay patay na, pero kaya palang tumayo at manloko. Pagkatapos, itinaas niya ang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Gaelio. Bahagyang napaatras ang kanyang ulo, ang takot ay saglit na dumaan sa kanyang mukha. "Andy, anong ginagawa mo?" Ngumiti si Andy. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsilyo sa mukha ng asawa at pagkatapos ay nilampasan ito upang abutin ang isang mansanas sa mesa sa likuran ni Gaelio. "Ipagbabalat lang kita ng mansanas, mahal," bulong niya habang nagsisimulang hiwain ang balat ng prutas ng dahan-dahan. Ang tunog ng paghiwa ay tila paglaslas sa katahimikan. "Kailangan mong magpalakas. Marami pa tayong aayusin." Tinitigan niya ang asawa at sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw na parang sirang plaka. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na basang-basa at nag-iisa? Inilapag niya ang hiniwang mansanas sa hita ni Gaelio. Ang kutsilyo ay nanatili sa kanyang kamay. Mahigpit, handa. "Kumain ka na," utos niya ng mahina. Hindi alam ni Gaelio, pero ang babaeng nagpapakain sa kanya ngayon ay hindi na ang asawang kayang lokohin. Ang nasa harap niya
ay isang babaeng wala nang mawawala. At iyon ang pinakamapanganib na kalaban sa lahat. Ang usok mula sa kumukulong tubig ay dahan-dahang umaakyat sa ere. Sumasayaw kasabay ng mainit na puot na nagpupuyo sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng lababo habang hawak ang isang thermos na puno ng bagong kulong tubig. Sa sala, nakaupo si Gaelio sa kanyang wheelchair, abala sa pagpili ng channel sa telebisyon habang hinihintay ang kanyang kape. 6 na taon kong ginawa ito, ang magtimpla ng kape niya sa umaga. Ang siguraduhing hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig dahil sensitibo raw ang kanyang panlasa. Pero ngayong umaga, iba ang timpla ng aking gagawin. Humakbang ako palapit sa kanya. Ang bawat tapak ng aking tsinelas sa sahig ay tila bumibigat, kasabay ng kabog sa aking dibdib na pilit kong pinapakalma. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Hindi sapat ang nakita ko sa ospital. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata dito sa loob ng aming tahanan na ang asawa ko ay isang magaling na aktor sa entablado ng aming kasal. Mahal, heto na ang kape mo. Wika ko. Sinikap kong panatilihing malambing ang aking boses kahit na ang lalamunan ko ay parang pinapaso ng asido. Lumapit ako sa kanyang gilid. Sadya kong pinaluwag ang hawak ko sa thermos nang mapadako ako sa may paanan niya. Sa isang iglap, dumulas ang sisidlan mula sa aking mga daliri. Ang malakas na lagapak ng thermos sa sahig ay yumanig sa katahimikan ng buong bahay. Ang mainit na tubig ay sumabog palabas, tumalsik sa lahat ng direksyon at mabilis na gumapang patungo sa nakabuyangyang na paa ni Gaelio. Pinigil ko ang aking paghinga. Nakapako ang mga mata ko sa kanyang binti. Bago pa man maramdaman ng kanyang balat ang init, bago pa man umabot ng tuluyan ng tubig, nakita ko ito. Isang mabilis na pag-igtad. Ang kanyang kanang paa, ang paang 6 na taon na niyang sinasabing walang pakiramdam, ay biglang humatak pabalik ng kusa at mabilis. Isang reflex na hindi magagawa ng taong may paralisadong mga ugat. Ngunit agad niyang binawi ang pagkilos. Sa loob ng 1 segundo, napagtanto niyang nasira siya sa kanyang karakter. Bigla siyang sumigaw, isang hiyaw na puno ng pilit na takot at gulat, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa isang pekeng kumbulsyon. "Andy! Init! Mainit!" Sigaw niya habang kunwaring pilit na iniaangat ang binti, gamit ang kanyang mga kamay. Tila ba hindi niya ito maigalaw kanina lang. Nanatili akong nakatayo, pinapanood ang kanyang palabas. Ang puso ko ay naging yelo. Kumpirmado, ang pag-ilag na yon ay hindi galing sa isang baldado. Galing iyon sa isang sinungaling. Diyos ko, sorry mahal, sorry! Bulalas ko, lumuhod ako sa sahig at nagkunwaring nagpapanik. Kumuha ako ng basahan at pinunasan ng tubig na hindi naman talaga tumama nang malubha sa kanya. Nadulas sa kamay ko, pasensya na. Nanginginig kasi ako sa pagod. Tiningnan niya ako ng masama. Ang kanyang mga mata ay puno ng iritasyon na saglit niyang tinangkaang itago sa likod ng pag-aalala. Mag-ingat ka naman, Andy. Paano kung nalapnos ang paa ko? Alam mo namang wala akong nararamdaman, di ba? Baka masunog na pala ako. Hindi ko pa alam. Ang kapal ng mukha. Gusto ko siyang duraan. Pero sa halip, yumuko ako para itago ang nangingit-ngit kong nangiti. Opo, mahal. Hindi na mauulit. Kinahapunan, nagpaalam ako na may bibilhing gamot. Pero hindi butika ang tungo ko kundi isang maliit at maingay na karinderya sa kabilang ibayo ng Quezon City. Pinili ko ang lugar na ito dahil sa kapal ng tao at ingay ng mga nag-iinuman at kumakain. Dito, walang makakarinig sa aming usapan at walang makakakilala sa mabuting asawa ni Gaelio Cruz. Sa isang sulok, nakaupo si Lucas. Ang dati kong kaklase na ngayon ay isa ng matalas na abogado. Suot ang kanyang gusot na polo barong, tila hindi siya nababagay sa lugar, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso nang makita ako. "You look terrible, Andy." Bungad niya sa akin.
Walang paligoy-ligoy. Iniabot niya sa akin ang isang brown envelope at isang maliit na USB drive. Diretsuhin mo ako, Lucas. Sagot ko habang mahigpit na hawak ang baso ng malamig na tubig. Ano ang nalaman mo? Bumuntong hininga si Lucas, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito. Yung mga gamot na iniinom ni Gaelio, vitamin supplements lang yun na nire-repackage. Walang bisa yun sa paralysis dahil wala naman talaga siyang sakit. Pero ang mas malala, Andy, ay yung gamot na ininom mo. Natigilan ako. Yung vitamins ko? Yung bigay ni Celine para lumakas ako? Umiling si Lucas. Ang awa ay gumuhit sa kanyang muka. Pina-analyze ko ang sample na binigay mo. Hindi vitamins yun. High-dosage sedatives at muscle relaxantis. Kaya ka laging pagod. Kaya ka laging inaantok ng maaga. At kaya ka natutulog ng mahimbing sa gabi kahit na anong ingay. Ay dahil nilalason ka nila ng dahan-dahan. Nabitawan ko ang baso. Ang tubig ay tumapon sa mesa. Lumikha ng isang maliit na ilog na dumaloy patungo sa aking mga kamay. Kaya pala tuwing umaga ay pakiramdam ko'y binugbog ako ng pagod kahit mahaba ang tulog ko. Kaya pala hindi ko namamalayan kapag tumatayo si Gaelio sa gabi para maglakad-lakad o makipagkita kay Selene. Ginawa nila akong praning. Ginawa nila akong bangag para malaya silang makapagloko sa loob mismo ng pamamahay ko. Andy, hinawakan ni Lucas ang kamay ko na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Kailangan mo nang umalis doon. Delikado sila. Binawi ko ang aking kamay at pinunasan ng luhang tumakas sa aking mata. Hindi. Hindi ako aalis ng walang dala, Lucas. Kinuha nila ang lupa ni nanay. Kinuha nila ang 6 na taon ng buhay ko. Babawiin ko ang lahat, pati na ang dignidad na ninakaw nila. Dinampot ko ang USB. Ano ito? Spyware at monitoring tools, sagot ni Lucas sa mahinang boses. Kapag sinaksak mo yan sa laptop niya o sa smart TV niyo, makukuha natin lahat ng conversations, deleted messages, at location history. Pero mag-ingat ka, Andy. Isang maling galaw. Baka kung ano ang gawin nila sa'yo. Umuwi ako ng bahay na parang isang sundalo na papasok sa kampo ng kaaway. Dala ko ang hapunan, ang paboritong kare-kare ni Gaelio. Ang bango ng mani at bagoong ay pumuno sa kusina. Isang amoy na dating nagbibigay sa akin ng ligaya dahil alam kong matutuwa siya. Pero ngayon ay nagpapaalala lang sa akin ng pagkakulong. Naghapunan kami. Sinubuan ko siya. Bawat subo ng kutsara sa kanyang bibig ay sinasabayan ko ng ngiti. Pinunasan ko ang sarsa sa gilid ng kanyang labi. Ang sarap talaga ng luto mo, mahal. Puri niya habang nanginunguya ang karneng pinalambot ko ng ilang oras. Kaya mahal na mahal kita eh. Muntik na akong maduwal. Napansin ko ang isang maliit na bote sa tabi ng kanyang plato. Kinuha niya ito at naglabas ng isang tableta. Oh, heto na ang vitamins mo, sabi niya sabay abot sa akin ng gamot. Inumin mo na para lumakas ka. Ang putla mo kanina eh. Tinitigan ko ang maliit na puting tableta sa aking palad. Ito ang lason. Ito ang kadena na iginagapos nila sa akin gabi-gabi. Salamat, mahal, sabi ko. Kinuha ko ang baso ng tubig, inilagay ang gamot sa aking bibig at uminom. Pero hindi ko nilunok. Inipit ko ito sa ilalim ng aking dila. Isang teknik na natutunan ko noong nag-aalaga ako ng matandang ayaw uminom ng gamot. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta ako sa banyo at iniluwa ang tableta sa inidoro. Pinanood ko itong matunaw at mawala sa pagbuhos ng tubig kasama ng tiwala ko sa asawa ko. Sumapit ang gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na bumabalot sa aming kwarto. Nakahiga kami sa kama. Naramdaman ko ang pagbigat ng kutsyon nang humiga si Gaelio sa tabi ko. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang kanyang braso na yumakap sa aking bewang. Ang init ng kanyang balat na tumagos sa manipis kong pantulog. Dati,
Ang yakap na ito ang aking tahanan. Ito ang nagpapatahan sa akin kapag pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig dahil sa bigat ng aming mga bayarin. Ngunit ngayon, ang braso sa aking bewang ay tila isang malaking ahas na dahan-dahang pumupulupot upang pigain ang huling hininga ng aking kalayaan. Gusto kong pumiglas. Gusto kong itulak siya at isuka ang lahat ng pagkukunwari. Ngunit kailangan kong maging bato. Andi? Bulong niya sa aking tainga. Sinusubok kong talab na ang gamot. Tulog ka na ba? Hindi ako sumagot. Pinabagal ko ang aking paghinga. Ginaya ang ritmo ng isang taong mahimbing na ang tulog. Isang kasanayan na natutunan ko sa ilang taong pagbabantay sa kanya sa ospital. Nakinig ako sa katahimikan ng kwarto. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Naramdaman kong bahagyang inalog niya ang aking balikat. Nanatili akong walang kibo, pinalamlam ang bigat ng aking katawan. Ilang sandali pa naramdaman ko ang paggalaw. Inalis niya ang kanyang braso. At pagkatapos, ang tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang pagkuskos ng kanyang mga paa sa ilalim ng kumot habang inuunat niya ang mga ito. Ang mga paang dapat ay walang buhay, ang mga paang dapat ay manhid, ay kumilos ng may lakas at liksi upang ayusin ang kanyang pwesto. Bumangon siya ng bahagya. Mula sa gilid ng aking mga pilikmata na bahagyang nakadilat, nakita ko ang anino niya sa dilim. Umupo siya ng tuwid, walang hirap. Hindi ginagamit ang headboard para umalay. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay biglang bumasag sa dilim at tumama ito sa kanyang mukha. Wala doon ang maamong mukha ng asawang nangangailangan ng kalinga. Ang nakita ko ay ang mukha ng isang estranghero, malamig, kalkulado, at nakngisi habang nagtitipa ng mensahe. Umugong ng mahina ang phone, hudyat na naipadala na ang mensahe. Ibinalik niya ito sa bedside table at muling humiga. Tinalikuran niya ako. Sa ilalim ng aking unan, dahan-dahang gumapang ang aking kamay. Ang mga daliri ko ay nangangatog habang kinakapa ang malamig na metal ng aking sariling cellphone na naka-record mode kanina pa. Mahigpit ko itong hinawakan, tila ito na lamang ang tanging sandata na magliligtas sa akin sa digmaang ito. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang kanyang paghinga na lumalim at bumigat. Nagsimula siyang humilik. Isang tunog na dati ay musika sa akin dahil ibig sabihin ay nakakapahinga siya ng maayos. Pero ngayon ay tila insulto sa bawat patak ng pawis at luhang inalay ko para sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay tila isang halakhak na sumasampal sa aking pagkatao. Ipinamumukha sa akin kung gaano ako naging bulag at tanga. Dahan-dahan sa ilalim ng talukbong ng dilim, inilabas ko ang aking kamay mula sa ilalim ng unan. Ang ilaw mula sa screen ng aking cellphone ay sadyang hininaan ko upang hindi ito makawala ng liwanag sa silid. Pinatigil ko ang recording, 2 minuto at 15 segundo. Iyon ang tagal ng ebidensyang nakuha ko ngayong gabi. Nandoon ang tunog ng kanyang pag-unat, ang pag-upo niya ng walang hirap, at ang tunog ng pagpapadala niya ng mensahe. Ito ang unang pako sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Ibinalik ko ang cellphone sa ilalim ng unan, ngunit nanatiling dilat ang aking mga mata. Nakatitig ako sa kisame, sa mga aninong nililikha ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng ritmo ng kanyang paghilik at ang galit na kumukulo sa aking dugo. Naalala ko ang USB na ibinigay ni Lucas. Nakatago ito sa ilalim ng suwelas ng aking sapatos sa may pintuan. Bukas sa oras na umalis siya para sa kanyang therapy session kasama si Celine, sisimulan ko ang pangalawang yugto ng aking plano. Kakaladkarin ko ang lahat ng baho nila palabas, kahit pa mga hulugan ito na kailangan kong maglaro sa putikan kasama nila. Tumingin ako sa likod ni Gaelio. Ang likod na ilang beses kong hinilot gamit ang mga langis na mas mahal pa sa pagkain ko, ang likod na inalalayan ko sa bawat pagbangon
at paghiga. Dati, ang tingin ko sa kanya ay ang aking mundo. Ngayon, ang nakikita ko na lamang ay isang target. Matulog ka lang ng mahimbing, mahal. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay halos hindi marinig, ngunit puno ng sumpa. Dahil ito na ang huling gabi na mahihimbing ka ng walang pangamba. Bukas, sa pagdilat ng iyong mga mata, hindi mo makikita ang pagbabago sa akin, pero mararamdaman mo ang simula ng iyong katapusan. Humigpit ang yakap ko sa sarili kong katawan habang ang isang luhang taksil ay tumakas sa aking mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pamamaalam sa dating Andy na pinatay nila ngayong gabi. Umalis na ang puting van na sumundo kay Gaelio para sa kanyang lingguhang therapy session. Ang tunog ng makina nito ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng ingay ng mga tricycle sa kalsada. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay, isang bahay na dati ay itinuturing kong santuwaryo ng aming pagmamahalan. Ngunit ngayon ay tila isa ng malawak na kulungan ng mga kasinungalingan. Hindi ako nagsayang ng sandali. Mabilis kong kinuha ang maliit na paper bag na ibinigay ni Lucas mula sa ilalim ng lababo kung saan ko ito itinago kagabi. Ang laman nito ay 3 maliliit na wireless camera. Kasing laki lang ng butones, ngunit sapat na upang maging mata ng katarungan sa madilim na sulok ng buhay ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa halo ng takot at adrenaline habang inaakyat ko ang hagdanan. Ipinwesto ko ang unang kamera sa itaas ng estante ng mga libro sa sala, nakatago sa pagitan ng mga lumang encyclopedia at ng wedding photo namin ni Gaelio. Ang lente nito ay nakatutok ng diretso sa sofa, ang paboritong pwesto ng aking asawa. Ang pangalawa ay inilagay ko sa kusina, sa ibabaw ng refrigerator, kung saan kitang-kita ang buong hapagkainan. At ang panghuli ay sa aming kwarto, nakasilip mula sa loob ng aircon vent. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatalon sa aking dibdib, sa takot na baka biglang bumalik si Gaelio at mahuli ako sa aking ginagawa. Ngunit kailangan ko itong gawin. Kung gusto kong manalo sa larong ito, kailangan kong makita ang mga barahan nila kapag nakatalikod ako. Nang makauwi si Gaelio kinahapunan, sinalubong ko siya ng isang mukhang puno ng pag-aalala. Ito ang unang hakbang ng aking patibong. Mahal, kumusta ang therapy? Tanong ko habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Pansin ko ang bahagyang dumi sa swelas nito, lupa na hindi galing sa malinis na sahig ng klinika, kundi marahil sa isang parke o garden kung saan siya naglakad-lakad. Okay naman, nakakapagod. Sagot niya, sabay buntong hininga na parang pasan niya ang mundo. Si Dr. Celine, masyadong strikto sa exercises. Masakit ang katawan ko, Andy. Kailangan ko ng masahe mamaya. Pinigilan ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Sige, mahal. Pero, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa lupa ni nanay sa probinsya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Ang pagod ay napalitan ng interes. Oh, naipadala na ba ang tseke? Magkano ang final price? Umupo ako sa sofa sa tapat niya at yumuko. Nagkunwaring naiiyak. Tumawag ang buyer kanina. Gusto nilang baratin ang presyo, Gaelio. Gusto nilang bilhin ng kalahati na lang sa orihinal na usapan dahil daw may problema sa titulo at sa right of way. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa armrest ng wheelchair. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ano? Kalahati? Gago ba sila? Ang usapan ay usapan. Ang boses niya ay malakas, puno ng enerhiya at galit, malayo sa mahina, at paos na tinig na ginagamit niya kapag humihingi ng tubig. Kaya nga patuloy ko sa aking drama, pinapahira ng pekeng luha. Masyado silang swapang, sabi ko sa sarili ko. Kung babaratin lang din naman ang pamana ni nanay, mabuti pang huwag na lang ibenta. Naisip ko, mahal, ibigay na lang natin sa simbahan. Idodonate ko na lang para sa renovation ng kumbento. At least doon,
may basbas ng Diyos at baka sakaling pagpalain pa tayo sa paggaling mo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Nakita ko ang takot na humalo sa kanyang galit. Ang pera na inaasahan niyang magpapalaya sa kanya ay biglang naglaho sa isang iglap. Huwag! Bulalas niya, halos pasigaw. Napatayo siya ng bahagya sa kanyang upuan bago niya naalala ang kanyang papel at muling bumagsak pabalik. Andy honey, pag-isipan nating mabuti. Sayang naman. Kailangan natin ng pera para sa operasyon ko sa Singapore, di ba? Paano ako gagaling kung ibibigay mo sa simbahan? Pero ayaw kong niloloko tayo, Gaelio. Katwiran ko. Ang boses ko ay matatag, ngunit malungkot. Ayaw kong isipin na ginagamit lang nila ang kahinaan natin. Lumapit siya. Pinihit ang gulong ng wheelchair para hawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay malamig at basa ng pawis. Listen to me, mahal. Tanggapin mo na ang offer, kahit mababa. We need cash right now. Hayaan mo na sila. Ang importante, magkakasama tayo at gagaling ako. Please, para sa atin to. Tinitigan ko siya. Ang desperation sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil sa pagmamahal sa pera. Nakapasok na siya sa bitag. Sige mahal, bulong ko. Kung yan ang gusto mo, tatawagan ko sila bukas para tanggapin ang barya na alok nila. Nakahinga siya ng maluwag. Ang nangiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang labi. Hindi alam na ang perang yon ay hindi kailanman didiretso sa bulsa niya. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ni Gaelio, salamat sa vitamins na hindi ko na iniinom pero patuloy kong pinapainom sa kanya. Bumaba ako sa sala, binuksan ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa mga bagong install na camera. Gusto kong subukan kung gumagana ang recording feature. Ini-rewind ko ang video kaninang hapon noong oras na umalis ako para mamalengke sandali bago siya dumating. Sa screen ng aking telepono, nakita ko si Bantay, ang aming matandang aso. Tahimik itong natutulog sa may paanan ng sofa. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Gaelio. Hindi siya naka-wheelchair. Naglakad siya papasok, bitbit ang kanyang gym bag. Nang madaanan niya si Bantay, bigla itong tumahol. Marahil ay naamoy ang pabango ng ibang babae sa kanya. Ang sumunod na eksena ay dumurog sa natitirang piraso ng puso ko. Huminto si Gaelio. Tiningnan niya ang aso ng may pandidiri. At sa isang mabilis na galaw, isang malakas na tadyak ang pinakawalan niya sa tagiliran ng walang laban na hayop. Ang aso ay tumalsik at bumangga sa hita ng lamesa. Kahit walang tunog ang video, kitang-kita ko ang pag-iyak ng hayop. Ang pagkapilay nito habang tumatakbo palayo para magtago sa ilalim ng cabinet. Si Gaelio? Inayos lang niya ang kanyang pantalon, tumawa ng mag-isa at umupo sa sofa para magpahinga bago muling sumakay sa wheelchair nang marinig ang pagdating ng tricycle ko. Napatakip ako ng bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang galit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na lang para sa sarili ko. Ito ay para sa lahat ng inosenteng nilalang na sinaktan at inabuso niya dahil sa kanyang kasamaan. Niyakap ko ang aking sarili sa dilim. Magbabayad ka, Gaelio. Isinusumpa ko, magbabayad ka. Habang nanginginig ako sa galit, isang notification ang lumabas sa itaas ng screen ng aking cellphone. Galing ito sa cloned data ng phone ni Gaelio na na-set up ni Lucas. Isang text message mula sa numerong hindi nakarehistro. Hinahanap ka na ng bata. Umiiyak si Junior. Gusto ka raw makita ni Papa. Kailan ka ba makakatakas sa katulong mo? Natigilan ako. Junior? Bata? Papa? Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang pala si Celine. May iba pa. O baka naman, may anak sila? Ang katulong na tinutukoy sa mensahe ay walang iba kundi ako.
Kinabukasan, Linggo ng umaga. Nagpaalam ako na magsisimba. Suot ang aking puting bestida, lumabas ako ng bahay bitbit ang aking payong at rosaryo. Pero hindi sa dambana ng Diyos ang aking tungo, kundi sa isang tahimik na sulok ng parke kung saan walang makakakilala sa akin. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong huminga dahil pakiramdam ko ay nalulunod ako sa impormasyong nalaman ko kagabi. Junior, ang pangalang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng nara. Habang ako ay nagkukumahog, maghanap ng pambayad sa kuryente at gamot, habang tinitiis ko ang pangungulila sa pagkakaroon ng sariling pamilya dahil baldado ang asawa ko. Mayroon pala siyang ibang buhay. Mayroon siyang anak na tumatawag sa kanya ng papa. Ang sakit ay hindi na lang basta tusok sa dibdib. Ito ay parang hinihiwa ang aking matris, ipinamumukha sa akin na ang pangarap kong maging ina ay ninakaw nila mula sa akin. Binuksan ko muli ang live feed ng mga kamera sa aking cellphone. Sa screen, nakita ko ang pagbukas ng pinto ng aming bahay. Hindi ko matok ang panauhin. Pumasok si Celine ng may sariling susi, bitbit ang isang paper bag na may tatak ng mamahaling restaurant. Nakasuot siya ng maikling bestida na kailanman ay hindi ko masusuot dahil lagi akong nakapambahay para madaling kumilos sa pag-aasikaso kay Gaelio. Wala na ba ang katulong mo? Tanong ni Celine habang ibinababa ang pagkain sa mesa. Ang boses niya ay puno ng pangungutya. Oo, umalis na ang tanga. Nagsisimba raw para ipagdasal ang himala ko. Sagot ni Gaelio. Tumayo siya mula sa wheelchair, nag-inat at lumapit kay Celine para yakapin ito mula sa likuran. Ang bango mo, babe. Amoy mayaman. Hindi amoy bawang at sibuyas gaya ni Andy. Napahigpit ang hawak ko sa aking telepono. Ang mga kalyo sa aking kamay, ang amoy ng kusina na kumakapit sa aking balat. Lahat ng iyon ay dahil sa pagsisilbi sa kanya. At ngayon, iyon pa ang ginawa niyang dahilan para hamakin ako. Nag-text si Yaya, sabi ni Celine habang hinahayaan ang mga halik ni Gaelio sa kanyang leeg. Hinahanap ka na ni Junior. Umiiyak kanina. Gusto raw magpabili ng bagong bike. Sabi ko, konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pera sa lupa ng asawa mo, bibili tayo ng bahay sa Laguna. Magkakasama na tayo ni na Junior. Nakumpirma na. Si Celine ang ina. At mayroon silang buong pamilya na binubuhay gamit ang dugo at pawis ko. Ang pera mula sa lupa ng aking namayapang ina ay gagamitin para ibahay ang kanyang kabit at anak sa labas. Sa video, nakita ko silang naglakad patungo sa sala. Umupo si Gaelio sa mahabang sofa. Ang sofa na gawa sa nara, ang tanging pamana ng aking ama na naiuwi ko mula sa probinsya. Dito madalas umupo si tatay habang nagbabasa ng dyaryo. Dito ako tinuruang magdasal ni nanay. Sagrado ang upuang iyon para sa akin. Ngunit ngayon, sa harap ng aking mga mata, nakita ko kung paano nila binaboy ang alaalang iyon. Tinulak ni Gaelio si Celine na pahiga sa sofa. Ang kanilang mga tawanan, ang paraan ng paghawak nila sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan ay dumudurog sa bawat hibla ng respeto na natitira sa bahay na yon. Hindi ko na kinaya. Pinindot ko ang exit button bago pa man tuluyang madungisan ang aking paningin ng kanilang kahalayan. Ibinalik ko ang cellphone sa aking bag. Tumayo ako at nagpagpag ng damit. Kahit wala naman itong dumi. Ang dumi ay wala sa akin. Nasa kanila. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko silang normal na ulit. Si Celine ay nakaupo sa silya. Kunwari ay sinusukat ang blood pressure ni Gaelio na nasa wheelchair. Oh, Andy, nandyan ka na pala. Bati ni Celine ng may plastic na ngiti. Mataas ang pressure ni Gaelio ngayon. Masyado sigurong na-stress sa usapan tungkol sa lupa. Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako papasok sa sala. Ang aking mga mata ay dumako sa sofa. Maayos na ang mga unan. Wala nang bakas ng gusot. Pero para sa akin,
Nakikita ko pa rin ang mga multo ng kanilang kataksilan na nakapatong doon. Naamoy ko ang halimuyak ng pabango ni Celine na kumapit sa tela. Isang amoy na banyaga at mapanghimasok. Lumapit ako sa sofa at dahan-dahang hinaplos ang sandalan nito. Tumingin ako kay Celine at Gaelio na parehong nagtataka sa aking ikinikilos. Alam niyo ba? Panimula ko. Ang boses ko ay mahina, ngunit may talim. Nasa probinsya namin, kapag ang isang bagay ay nadapuan ng ipis o daga, hindi na namin ito ginagamit. Sinusunog na namin ito. Kumunot ang noo ni Celine. Anong ibig mong sabihin, Andy? Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Kinuha ko ang isang botelya ng alcohol mula sa aking bag at nagsimulang mag-spray sa buong sofa, sa mismong pwesto kung saan sila naglagi kanina. Ang amoy ng matapang na alkohol ay pumuno sa kwarto. Tinatalo ang pabango ni Celine. Wala naman, sagot ko habang patuloy sa pag-spray. Tila ba naglilinis ako ng isang napakaduming bagay. Pakiramdam ko kasi, may gumapang na peste dito habang wala ako. Mahirap na. Baka may dalang sakit. Baka makahawa sa mga bata. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Gaelio. Ang pagbanggit ko sa bata ay nagpatahimik sa kanya. Isang matalim na tinginan ang nagpalitan sa pagitan nila ni Celine. Tumigil ako sa pag-spray at tumingin sa kanila. Ay oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin. Pumayag na ako. Ibebenta ko na ang lupa. Bukas na bukas din. Lumiwanag ang mukha ni Gaelio. Pansamantalang nakalimutan ang takot. Talaga mahal? Salamat. Salamat sa Diyos. Oo, sagot ko, habang sa isip ko ay tinatapos ang pangungusap. Dahil kailangan ko ng pondo para sa libing ng inyong mga karera, tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa kusina. Sa likod ko, narinig ko ang bulong ni Celine kay Gaelio. Ang weird ng asawa mo. Hindi, Celine. Hindi ako weird. Ako ay gising na. At ang sofa na binaboy nyo, iyon ang magiging huling saksi sa inyong pagbagsak. Bumukas ang pinto ng aming tahanan at pumasok ang isang halimuyak na hindi nababagay sa aming payak na pamumuhay. Amoy ito ng mamahaling pabango, bulaklak, at ng isang uri ng karangyaan na pilit ipinipilit sa isang lugar na puno ng alikabok at kahirapan. Si Dr. Celine Ibarra, suot ang kanyang puting coat na tila baluti ng kanyang propesyon, ay naglakad papasok ng may tiwala at pagmamay-ari na parabang siya ang may titulo ng bahay na ito. Naroon ako sa kusina, naghahanda ng merienda. Ang aking mga kamay ay abala sa paghuhugas ng tasa, ngunit ang aking isipan ay matalas na nagmamasid. Ngayong araw ay home therapy session kuno. Isang magandang dahilan para makapasok ang kabit sa loob ng pamamahay ng legal na asawa nang walang hinala. Nagtimpla ako ng tsa. Hindi ito ang imported na tea na gusto ni Celine. Kumuha ako ng mga tuyong dahon ng banaba. Pinakuluan ito hanggang sa maging kulay kalawang ang tubig. Mapait ito. Mapakla. Tamang-tama para sa laso na nasa katawan ng mga bisita ko. Dala ang tray. Naglakad ako patungo sa sala. Naabutan ko silang dalawa. Nakaupo si Gaelio sa kanyang wheelchair habang si Celine ay nakaluhod sa harap niya. Kunwari ay minamasahe ang binti nito. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Halos mag-abot ang kanilang mga ilong. Nang marinig nila ang aking mga yapak, mabilis silang lumayo sa isa't isa na parang mga batang nahuli sa akto. Good afternoon, Doc. Bati ko. Ang ngiti ko ay matamis, ngunit hindi umaabot sa mata. Nagtimpla ako ng banabati. Maganda to, pang-alis ng toxins sa katawan. Alam mo na, para malinis ang loob. Inilapag ko ang tasa sa harap ni Celine. Tiningnan niya ito ng may pag-aalinlangan, ngunit dahil kailangan niyang panindigan ang papel na mabuting doktor, pilit siyang ngumiti at humigop. Nakita ko ang bahagyang pagangiwi ng kanyang mukha sa pait at sa loob-loob ko, nagdiwang ako. Salamat, Andy, sagot niya.
Pilit na nilulunok ang likido. Napaka-thoughtful mo talaga. Umupo ako sa kabilang sofa. Pinagkiskis ang aking mga palad na tila nahiya. Doc, buti na lang nandito ka. May gusto sana akong itanong. Bilang kaibigan, tumingin si Gaelio sa akin. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa kaba. Ano yon, mahal? Huwag mong istorbohin si Doc ng kung ano-ano. Hindi naman. Pagtanggi ko, sabay baling kay Celine ng may halong lungkot at pagkabahala. Kasi Doc, napapansin ko lang nitong mga nakaraang araw. Si Gaelio, laging nakangiti sa cellphone niya. Tapos may nakita akong text na nag-pop up, ang pangalan Baby. Tapos nung isang gabi, narinig ko siyang may kausap, ang lambing ng boses. Nanigas si Celine. Ang tasa ay halos mabitawan niya. Tumingin siya ng matalim kay Gaelio. Alam ko ang tumatakbo sa isip niya. Siya ba ang baby? O may iba pa? Ang selos ay isang buto na madaling itanim sa puso ng mga taong alam nilang gumagawa sila ng masama. Baka naman, pasyente lang o kaibigan. Sagot ni Celine. Pero ang boses niya ay may halong pagdududa. Umiling ako, nagkunwaring na stress. Hindi eh. Iba yung nangiti niya, Doc. Yung nangiting parang nanluloko, alam mo yun? Yung parang may tinatagong sikreto sa ating dalawa. Tinitigan ko si Celine sa mata. Ang hirap pala, no? Yung ibinigay mo na ang lahat. Nagpakapagod ka. Tapos malalaman mo na lang na may kahati ka pala. Ang bawat salita ko ay patama sa akin. Pero nakita ko kung paano ito tumagos kay Celine. Namutla siya. Tumingin siya kay Gaelio na ngayon ay pinagpapawisan na ng malapot. Hindi nila alam kung alam ko na ba o kung nagpaparinig lang ako o kung sadyang inosente lang ako na nagkataong tumama sa punto. Ang kalituhan na yon ang aking sandata. Hayaan mo na, Andy. Baka nagkakamali ka lang. Putol ni Gaelio. Ang boses ay mataas at defensive. Doc, ituloy na natin ang exercise. Tumango si Celine pero nawala na ang lagkit ng tingin niya kay Gaelio. Napalitan ito ng hinala. Masakit ang magduda. Hindi ba, Celine? Bago umalis si Celine, napansin ko ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Marahil ay naapakan niya ang garden sole sa labas dahil umulan kaninang umaga. Naku, Doc! Ang dumi ng shoes mo. Bulalas ko. Kumuha ako ng basahan at mabilis na lumuhod sa paanan niya. Wag na, Andy. Ano ka ba? Tanggi ni Celine. Aakmang iiwas ang paa. Hindi okay lang. Nakakaya naman sa'yo. Dumayo ka pa dito tapos madudumihan ka lang. Pagpupumilit ko. Hinawakan ko ang kanyang bukong-bukong. Doon, sa posisyong yon, ako na nakaluhod at siya na nakatayo. Naramdaman ko ang tingin ni Gaelio. Alam kong nag-i-enjoy siya. Gustong-gusto niyang makita akong nagpapakababa. Nagpapakaalipin sa babaeng ipinalit niya sa akin. Ito ang pantasya niya. Ang asawa bilang katulong, ang kabit bilang reyna. Pinunasan ko ang putik. Dahan-dahan. Paulit-ulit. At pagkatapos, dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Sinalubong ko ang mga mata ni Celine. Sa sandaling iyon, tinanggal ko ang maskara ng kawawang asawa. Ang ibinigay ko sa kanya ay isang tingin na matalim, malamig, at puno ng babala. Isang tingin na nagsasabing, alam ko ang ginagawa niyo. At nililinis ko lang ang dumi bago ko itapon. Nagululat si Celine, napaatras siya ng bahagya. Tila nakaramdam ng kilabot. Mabilis akong tumayo at ngumiti ulit ng maamo. Ayan, malinis na. Ingat ka sa pag-uwi, Doc. Nang makaalis si Celine, agad akong nagpunta sa laundry area para kunin ang mga maruruming damit ni Gaelio. Kunwari ay maglalaba ako, pero ang totoo ay inspection ito. Sa bulsa ng kanyang pantalon, nakapako ang isang gusot na papel. Isang resibo. Binuklat ko ito. Toy Kingdom. Isang remote-controlled car. Presyo, 5,000 piso. 5,000 piso. Halos 2 buwan ko na itong budget sa pagkain.
Ipinagkait ko sa sarili ko ang bagong damit, ang masarap na ulam, ang vitamins para lang makaipon. Tapos siya, sa isang iglap, bumili ng laruan para sa anak niya sa labas gamit ang perang ninakaw nila sa akin. Pinunit ko ang resibo sa maliliit na piraso at pinalutang ito sa tubig na may sabon, kasabay ng pagtunaw ng huli kong awa para sa kanya. Bumalik ako sa kwarto para magpalit ng punda. Pagpasok ko nakita ko si Gelio na nakangisi. Tila ba masaya siya sa naging therapy nila kanina. Ang mata ko ay dumako sa bedside table, sa tabi ng aking lampshade. May kumikinang na bagay doon. Isang hikaw. Isang gintong hikaw na may maliit na perlas. Kilala ko ito. Ito ang suot ni Celine kanina. Hindi ito naiwan ng hindi sinasadya. Iniwan niya ito. Ito ay isang marka, isang teritoryo. Gusto niyang ipamukha sa akin na kahit sa loob ng kwarto ko, sa tabi ng asawa ko, nag-iiwan siya ng bakas. Ito ay isang hamon, isang tahasang sampal sa aking mukha na nagsasabing kahit anong gawin mo, akin siya. Dinampot ko ang hikaw. Malamig ang metal sa aking maba, sa aking balat, ngunit mas malamig ang puot na gumapang sa aking veins. Tiningnan ko si Gelio. Nakatingin din siya sa hawak ko. Ang mga mata ay nanlalaki. Hinihintay ang aking pagsabog. Hinihintay niyang magtanong ako, magwala, o umiyak. Iyon ang script na gusto niyang mangyari para masabi niyang baliw ako. Pero binago ko ang script. Lumapit ako sa kanya. Hawak ang hikaw sa dulo ng aking daliri na parang isang maruming insekto. Mahal, tawag ko sa kanya ng mahinahon. Tingnan mo to. May naiwan sigurong basura yung naglinis dito kanina? O baka galing sa tindera ng isda na dumaan? Kumunot ang noo ni Gaelio, hindi malaman kung paano ririk. Alam niyang kay Celine iyon. Alam niyang mamahalin iyon. Isang regalo na galing din sa perang kinupit niya sa akin. Pero hindi niya pwedeng aminin. Ewan ko. Utal niyang sagot. Baka kay Doc Celine? Baka nahulog niya? Tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Kay Doc Celine? Imposible. Doktor yon, mayaman, may class. Hindi siya magsusuot ng ganitong klaseng alahas. Tignan mo, ang gaspang ng gawa. Mukhang peke. Mukhang nabibili lang sa bangketa sa halagang 20 pesos. Nakita ko ang pagpula ng tenga ni Gaelio. Ang insulto ko sa hikaw ay insulto rin sa panlasa niya at sa babaeng mahal niya. Gusto niyang ipagtanggol si Celine. Gusto niyang sabihing tunay na ginto yan tanga. Pero wala siyang magawa kundi lunukin ang abdo ng sarili niyang lihim. Oo nga. Pilit niyang pagsang-ayon, bagaman labag sa loob. Baka basura nga. Basura nga. Pag-uulit ko nang may diin. Naglakad ako patungo sa basurahan sa sulok ng kwarto. Itinaas ko ang hikaw, pinatagal ang sandali upang makita niya ng malinaw. At pagkatapos, binitiwan ko ito. Ang maliit na alahas ay nahulog sa gitna ng mga gusot na tissue at balat ng candy. Wala itong nilikhang ingay, ngunit ang pagbagsak nito ay tila isang bombang sumabog sa ego ni Gaelio. Ayan, sabi ko, habang pinapagpag ang aking mga kamay, tila nagtatanggal ng dumi. Nasa tamang lagayan na. Alam mo naman ako, mahal. Ayoko ng mga peking bagay sa loob ng bahay natin. Nakakasira ng view. Tinalikuran ko siya at humiga sa kama. Hinila ko ang kumot hanggang sa aking balikat. Iniwan siyang nakatulala sa basurahan. Marahil ay nag-iisip kung paano niya kukunin ang hikaw nang hindi ko nahahalata. Sa labas, nagsimula nang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa bintana, nagbabadya ng isang masamang panahon. Matulog na tayo, mahal. Bulong ko sa dilim, habang ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagliwanag sa aking muka na wala ng bakas ng awa. Parating na ang bagyo. At sa pagkakataong ito, hindi lang ulan at hangin ang dala nito.
dala nito ang pagtutuos. Ang langit ay nagdilim ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tila ba nakikiayon ng panahon sa namumuong unos sa loob ng aming tahanan. Ang hangin sa labas ay nagsimulang humagupit sa mga bintana. Lumilikha ng tunog na parang mga galit na kamay na pilit gustong pumasok. Wala kaming kuryente. Ang buong barangay ay nilamon ng dilim at ang tanging liwanag na sumasagip sa amin ay ang paminsan-minsang pagguhit ng kidlat na sinusundan ng dagundong ng kulog na yumanig sa sahig. Nakahiga ako sa kama, nakatalikod kay Gaelio. Ang init ng katawan niya ay hindi na nagbibigay ng ginhawa, kundi ng kilabot. Pinakiramdaman ko ang kanyang paghinga. Malalim, mabagal, ngunit alam kong gising siya. Sa dilim na ito, kung saan walang CCTV na gumagana dahil sa brownout, alam kong ito ang kanyang palaruan. Ito ang oras na malaya niyang naibubuka ang kanyang mga pakpak na matagal niyang tinatago. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng kutsyon. Dahan-dahan, maingat. Narinig ko ang mahina ngunit tiyak na paglapat ng mga talampakan sa sahig na kahoy. Walang tunog ng wheelchair. Walang tunog ng hirap sa pagbangon. Ang narinig ko ay ang mga hakbang ng isang malakas at balanseng lalaki. Naglakad siya palabas ng kwarto. Ang kanyang mga yapak ay nawala sa ingay ng ulan na bumabayo sa bubong. Hinintay ko ang paglipas ng ilang minuto bago ako bumangon. Ang lalamunan ko ay tuyot na tuyot dahil sa takot at kaba. Kailangan ko ng tubig, ngunit higit pa roon. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya sa dilim. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtulay sa isang manipis na sinulid sa ibabaw ng bangin. Ang bahay ay puno ng mga anino na tila mga multong nagmamatyag. Pagdating ko sa may pintuan ng kusina, isang malakas na kidlat ang tumapos sa karimlan ng isang iglap. Ang liwanag ay tumagos sa bintana at tumama sa gitna ng silid. At doon, nakikita ko siya. Nakatayo si Gaelio sa harap ng refrigerator, umiinom ng tubig mula sa pitzel habang nakatayo ng tuwid na parang isang sundalo. Wala ang kanyang kuba, wala ang kanyang panghihina, para siyang isang higante sa dilim. Ngunit sa parehong sandali, naramdaman niya ang presensya ko. Lumingon siya ng mabilis. Nagkatitigan kami. Sa dilim na bumalot matapos pawiin ng kidlat ang liwanag, tila bumigat ang hangin sa paligid. Alam niyang nakita ko siya. At alam ko rin, sa sandaling iyon, na nasa alanganin ng aking kapalaran. Kung aaminin kong malinaw ko siyang nakita, mawawala ang huling pagitan ng katahimikan at kaguluhan. Walang makakakita, walang ilaw. Tanging ang ulan ang saksi sa lahat. Narinig ko ang marahang paglapag ng pitsel sa mesa. Sumunod ang dahan-dahan niyang mga hakbang papalapit. Ang kanyang anino ay humaba at kumapal sa dingding. Parang unti-unting sinasakop ang espasyong kinatatayuan ko. Mabilis ang tibok ng aking puso. Halos hindi ko na makontrol ang aking paghinga. Napahawak ako sa hamba ng pinto at ang bawat hibla ng aking katawan ay nag-uutos na umatras. Ngunit hindi maaari. Hindi ako makakaalis nang hindi napapansin. At kung kikilos ako, lalo lamang nitong ipapakita na may nalalaman ako. Kaya't mariin akong pumikit at tahimik na nanalangin. Umaasang may isang puwersang mas malakas kaysa sa aking takot ang gumabay sa akin sa mga sandaling iyon. Nang imulat ko ang aking mga mata, pinilit kong alisin ang anumang bakas ng takot o gulat. Pinalabo ko ang aking paningin, tila isang taong wala sa sarili at nilamon ng antok at gamot. Imbes na umatras, humakbang ako palapit sa kanya, palapit sa panganib. Ikinilos ko ang aking mga paa na parang hinihila ng lupa, mabigat at pasuray-suray. Mahal? Tawag ko sa hangin. Sadyang iniiwas ang tingin sa kanyang mukha at tumititig sa kawalan sa kanyang likuran. Nasaan ka? Ang dilim,
Nauuhaw ako. Nagkunwari akong natisod sa sarili kong paa. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ang aking balikat sa gilid ng mesa. Napadaing ako sa sakit, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang mahalaga ay ang aking palabas. Gumapang ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Nangangapa. Tila bulag sa katotohanang nasa harapan ko lang siya. Naramdaman ko ang paghinto ni Gaelio. Ang kanyang paghinga ay nasa ibabaw ng aking ulo. Alam kong sinusuri niya ako. Hawak niya ang aking buhay sa mga sandaling ito. Kung makakakita siya ng kahit isang kislap ng ulirat sa aking mga mata, tapos na ako. Gaelio? Unggol ko muli. Ang boses ko ay basag at parang lasing. Tulungan mo ako. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko makita ang baso. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging naririnig ko ay ang paghampas ng ulan sa bubong at ang mabilis na tibok ng puso ko na parang tambol sa aking dibdib. Pagkatapos ng ilang segundong tila habang buhay, naramdaman ko ang kanyang kamay. Humawak ito sa aking braso, mahigpit, madiin. Nandito ako, Andy, sagot niya. Ang boses niya ay malalim at nagmumula sa itaas, hindi sa posisyon ng isang nakaupo sa wheelchair. Ngunit dahil bangag ako, hindi ko ito dapat mapansin. Bakit? Bakit ang taas mo? Bulong ko, habang pilit na ipinipikit ang aking mga mata na parang nahihilo. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang kalamnan. Ito na ba? Ito na ba ang sandaling sasakalin niya ako? Bigla niya akong itinulak ng bahagya paupo sa silya. Nananaginip ka lang, mahal. Umupo ka riyan. Kukuha ako ng tubig. Narinig ko ang mabilis na pagkilos sa dilim. Ang paghila ng gulong ng wheelchair, ang paglagit-git ng kahoy, at nang muling kumidlat, nakita ko siya. Nakaupo na sa kanyang silya, hawak ang pitsel, ang mukha ay puno ng pawis at kaba. Inabutan niya ako ng baso. Inumin mo to. Bumalik ka na sa tulog. Masyadong malakas ang epekto ng gamot sayo. Tinanggap ko ang tubig. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa acting, kundi dahil sa totoong takot na baka nilagyan niya ito ng lason habang nakatalikod siya. Pero kailangan kong uminom. Kailangan kong ipakita na sumusunod ako. Uminom ako ng kaunti, sapat lang para basain ang aking lalamunan at ibinaba ang baso. Salamat, bulong ko. Akala ko, mag-isa na naman ako. Hindi kita iiwan, Andy, sagot niya. Ang mga salitang yon na dati ay musika sa akin, ngayon ay parang banta. Hinding-hindi. Inalalayan niya akong tumayo at bumalik sa kwarto. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang titig niya sa aking likuran. Tinitimbang kung paniniwalaan niya ba ang aking kahibangan o tatapusin na niya ang lahat. Nakaligtas ako sa gabing iyon. Pero hindi ang inosenteng nilalang na nagbabantay sa amin sa labas. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang sikat ng araw ay sumilip sa mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa pinsalang iniwan ng unos. Lumabas ako ng bahay para tingnan ang paligid. Ang mga sanga ng puno ay nagkalat sa bakuran. Ang hangin ay amoy basang lupa at dahon. Sa may gilid ng gate, nakita ko si Bantay, ang aming aso, ang tanging nilalang na sumalubong sa akin nang may tapat na pagmamahal sa loob ng 6 na taon, ay nakahiga sa putikan. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ngunit wala ng buhay. May bula sa kanyang bibig at ang kanyang katawan ay nanigas na. Lumapit ako at lumuhod sa tabi niya. Hinaplos ko ang kanyang basang balahibo. Malamig na siya. Bantay, ang bulong ko ay tinangay ng hangin. Alam ko ang nangyari. Hindi ito dahil sa bagyo. Hindi ito dahil sa lamig. Naalala ko ang tadyak ni Gelio kahapon. Naalala ko ang galit sa mga mata ng asawa ko nang tahulan siya nito. At alam ko, sa kaibuturan ng puso ko,
na may ipinakain siya kay Bantay kagabi bago bumagyo para patahimikin ito habang siya ay malayang naglalakad sa loob ng bahay. Hindi ako umiyak. Tila naubos na ang luha ko kagabi. Ang naramdaman ko ay isang uri ng katahimikan, ang katahimikan ng isang bombang malapit ng sumabog. Sa likod ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Anong nangyari? Tanong ni Gaelio mula sa terrace. Hindi ako lumingon. Wala na si Bantay. Ah, sagot niya ng walang emosyon. Baka nalamigan. O baka kumain ng lason ng daga. Matanda na rin naman yan, Nandi. Pabigat lang. Ilibing mo na para hindi mangamoy. Pabigat. Iyon lang ang halaga ng buhay para sa kanya. Kung hindi mapapakinabangan, itatapon. Kung sagabal, papatayin. Tumayo ako at kinuha ang pala sa bodega. Sa bawat pagbaon ng pala sa lupa, ibinabaon ko rin ang huling piraso ng awa ko para kay Gaelio. Hinukay ko ang libingan ni Bantay sa ilalim ng puno ng mangga, sa lugar kung saan siya madalas magpahinga. Habang nagtatabon ako ng lupa, nahagip ng paningin ko si Gaelio sa may bintana. May hawak siyang satellite phone. Marahil ay itinatago niya ito sa akin dahil wala kaming signal sa mga regular na cellphone. Nakatalikod siya, ngunit dahil sa katahimikan ng umaga at dahil nag-install ako ng listening device sa hamba ng bintana kahapon, narinig ko ang kanyang sinabi. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw. Oo, patay na ang aso. Maingay kasi. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang tiwala niya kagabi. Masyadong bangag sa gamot. Akala niya nananaginip lang siya. Tumigil siya sandali. Tila nakikinig sa kabilang linya. At pagkatapos, ang mga salitang nagpabagsak sa pala mula sa aking mga kamay. Kapag nakuha na natin ang pera bukas, itutuloy na natin ang aksidente. Masyado na siyang matagal na humihinga. Yumuko ako at dinampot ang pala. Ang aking mga daliri ay mahigpit na kumapit sa hawakan nito hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Tumingin ako sa sariwang puntod ni Bantay. Huwag kang mag-alala, Bantay. Bulong ko sa lupa. Hindi ako ang susunod. Sila ang mauuna. Ang bagyo sa labas ay tapos na. Pero ang bagyo sa loob ko ay nagsisimula palang manalasa. Ang huling dakok ng lupa ay naibuhos ko na sa ibabaw ng maliit na puntod ni Bantay. Tumayo ako at pinagpag ang aking mga kamay. Kasabay ng pagpagpag ko sa huling bahid ng awa na nananalaytay sa aking sistema. Ang araw ay sumikat na ng tuluyan, tinutuyo ang mga luhang hindi ko na kailanman iluluha para sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung ang tingin nila sa akin ay isang tanga na madaling manipulahin, pues, ibibigay ko sa kanila ang pinakamahusay na pagganap ng aking buhay. Pumasok ako sa loob ng bahay na may dalang bagong plano. Naabutan ko si Gaelio na abala sa pag-ahit ng kanyang balbas sa harap ng maliit na salamin sa sala. Mahal, tawag ko sa kanya na may halong sigla. Napag-isipan ko ang sinabi mo. Kung ibebenta natin ang lupa, bakit hindi natin ito lubusin? Lumingon siya. Ang kalahati ng muka ay puno pa ng shaving cream. Anong ibig mong sabihin? Umupo ako sa kanyang paanan at ipinatong ang aking mga kamay sa kanyang tuhod. Ang mga tuhod na alam kong kayang-kayang sumipa at tumakbo. Malapit na ang ating 10th wedding anniversary, di ba? At kasabay nito ang pagdating ng pera. Bakit hindi tayo magdaos ng isang malaking Thanksgiving party? Isang fundraising event din para sa operasyon mo. Nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata. Ang pagbanggit sa salitang party at fundraising ay musika sa kanyang pandinig. Alam kong uhaw siya sa atensyon. Gusto niyang kaawaan siya ng mundo habang hinahangaan ang kanyang katatagan. Magandang idea yan, sagot niya, habang dahan-dahang gumuguhit ang nangiti sa kanyang labi. Pwede nating imbitahan si Mayor at yung mga dati kong kliyente. Mas marami tayong makukuhang donasyon. Oo, sang-ayon ko. At syempre, dapat nandoon si Dr. Celine. Siya ang magpapaliwanag ng kondisyon mo.
para mas lalong maniwala ang mga tao na kailangan mo ng tulong. Ang banggitin ang pangalan ni Celine ay tila nagbigay ng kuryente sa kanya. Agad siyang tumango. Tama, tatawagan ko siya. Siya ang bahala sa medical presentation. Hindi niya alam na ang presentasyon na mangyayari ay hindi ang inaasahan niya. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Habang abala si Gaelio sa pag-iimbita ng mga mayayamang kaibigan at pagpapanggap na baldado sa harap ng mga bisita, abala naman ako sa pakikipag-ugnayan kay Lucas. Sa bawat gabi na mahimbing ang tulog ni Gaelio, ninanakaw ko ang mga sandali upang i-download ang laman ng kanyang digital na buhay. Ang USB na ibinigay ni Lucas ay puno na ng mga ebidensya. Mga larawan nila ni Celine sa mga out-of-town trips noong sinabi niyang nasa rehab center siya, mga resibo ng hotel, at ang pinakamasakit sa lahat, mga video ng isang batang lalaki, si Junior, na tinuturuan ni Gaelio na magbike. Pinanood ko ang video sa dilim ng aking kusina. Naririnig ko ang tawa ni Gaelio, isang tawa na puno ng ligaya, isang tawang hindi ko narinig sa loob ng 6 na taon sa piling ko. Galingan mo anak, para mabilis tayong makapunta sa bahay ni Papa kapag wala na si Tita Andy. Boses ni Celine sa background ng video. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang sakit ay tila isang pisikal na suntok sa aking matris. Kapag wala na si Tita Andy, ang plano nila ay hindi lang iwan ako. Ang plano nila ay burahin ako. Isinara ko ang laptop. Sapat na ito. Sobra-sobra na. Dumating ang araw ng anibersaryo. Ang venue ay isang maliit, ngunit eleganteng function hall sa Quezon City. Ako ang nag-asikaso ng lahat, mula sa bulaklak hanggang sa catering. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Gusto kong maramdaman nila na nasa tuktok na sila ng tagumpay bago ko hilahin ang carpet sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa dressing room, inihanda ko ang suit na isusuot ni Gaelio. Ito ay isang itim na Amerikana na binili ko pa gamit ang sinanla kong kwintas. Inilatag ko ito sa ironing board. Kinuha ko ang plansa. Ang init nito ay bumuga ng singaw nang idampi ko ito sa tela. Dahan-dahan, madiin kong pinlansya ang bawat gusot. Ang bawat hagod ng mainit na bakal ay tila paghahanda ko sa kanyang huling hantungan. Gusto kong maging makinis ang kanyang kasuotan. Gusto kong magmukha siyang kagalang-galang dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang hari kaysa sa isang pulubi. Andy! Tawag ni Gaelio mula sa likuran. Nakaupo siya sa wheelchair, nakatingin sa salamin habang inaayos ang kanyang buhok. Sigurado ka bang darating yung mga investors na sinabi mo? Oo naman. Sagot ko habang pinapausukan ang kwelyo ng kanyang polo. Darating silang lahat. Gustong-gusto ka nilang makita. Lumapit ako sa kanya para isuot ang coat. Inayos ko ang butones. Hinaplos ko ang kanyang balikat. Ang gwapo mo, mahal. Bagay na bagay sa iyo ang itim. Ngumisi siya. Ang kanyang ego ay lumulobo. Siyempre, ako pa. Bumukas ang pinto at pumasok si Celine. Napakaganda niya sa kanyang pulang gown na hapit sa katawan. Isang kulay na agaw atensyon. Tila gustong ipagsigawan na siya ang tunay na bida sa gabing ito. Hi, lovebirds! Bati niya na may halong panunuya. Ready na ang guests sa labas. Magsisimula na ang program in 5 minutes. Lumapit siya sa amin at may inilabas na isang baso ng tubig mula sa tray na bitbit ng waiter sa labas. Andy, you look pale. Puna ni Celine. Sabay abot sa akin ng baso. Inumin mo muna to. Tubig lang to na may pampakalma. Alam kong kinakabahan ka sa speech mo mamaya. We can't have you fainting on stage, right? Tinitigan ko ang baso. Ang tubig ay malinaw. Walang amoy, walang kulay. Pero alam ko ang laro ni Celine. Alam ko ang lasa ng kanyang pag-aalaga. Gusto niya akong mawalan ng malay o maging sabog sa entablado para siya ang kumuha ng spotlight. Gusto niyang siya ang maging boses ng nagmamalasakit na doktor
habang ako ay nagmumukhang pabigat na asawa na hindi kayang dalhin ang pressure. Tinanggap ko ang baso. Ang lamig nito ay tumagos sa aking palad. Salamat, Doc. Sagot ko. Lagi mo na lang akong iniisip. Nagkatinginan si Gaelio at Celine. May bahagyang nangiti ng tagumpay sa kanilang mga mata. Hinihintay nila akong uminom. Hinihintay nila ang pagbagsak ko. Itinaas ko ang baso malapit sa aking bibig. Naamoy ko ang bahagyang pait ng kemikal na nakahalo sa tubig. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa antisipasyon ng susunod na mangyayari. Para sa tagumpay, bulong ko, habang ang baso ay nakadikit na sa aking labi. Ang mata ni Celine ay nakapako sa aking lalamunan, sabik na makita ang paglunok ko sa aking sariling kapahamakan. Hindi niya alam, ang lason na ito ay hindi para sa akin. Ito ay ang tubig na magdidilig sa binhi ng aking paghihiganti. Huminto ang mundo sa sandaling iyon. Ang ingay ng mga bisita sa labas ay tila nawala. Ang tanging natira ay ang malamig na baso sa aking labi at ang nag-aalab na apoy sa aking mga mata. Iinumin ko ba? O ito na ang oras para ibuhos ang lahat? Ang malamig na baso ay nanatiling nakadikit sa aking ibabang labi. Ang amoy ng tubig ay tila normal, ngunit sa aking isipan, ito ay amoy ng kamatayan. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko si Celine na nakatingin sa salamin, abala sa pag-aayos ng kanyang pulang lipstick. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa reflection ko. Hinihintay niya ang aking paglunok. Hinihintay niya ang sandaling ang mabuting asawa ay bumagsak at ang entablado ay mapasa kanya. Ibinuka ko ng bahagya ang aking bibig, sapat lang para dumampi ang likido sa aking dila. Ngunit hindi ko ito nilunok. Sa pagkakataong yon, tinawag ng isang staff si Celine mula sa labas dahil sa problema sa sound system. Sandali lang! Iritadong sagot ni Celine sabay talikod sa akin upang harapin ang pinto. Iyon lang ang kailangan kong pagkakataon. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, ibinuhos ko ang laman ng baso sa paso ng isang malaking peace lily na nasa gilid ng mesa. Ang tubig ay mabilis na sinipsip ng tuyong lupa. Inumin mo yan. Ang bulong ng isip ko. Ikaw ang mauunang malanta bago ako. Nang humarap muli si Celine, ang baso ay walang laman at ako ay kunwaring nagpupunas ng bibig gamit ang likod ng aking palad. Nagpakawala ako ng isang mahabang buntong hininga, tila ba nahihilo. Okay ka lang? Tanong niya. Ang ngiti ay nagtatago ng pananabik. Medyo umiikot ang paningin ko, Doc. Sagot ko ng mahina. Sabay kapit sa gilid ng mesa. Pero kaya ko to. Para kay Gaelio. Lumiwanag ang mukha ni Celine. Good. That's the spirit. Halika na. Hinihintay na kayo ng spotlight. Inilabas namin si Gaelio mula sa dressing room. Ang paghila ko sa kanyang wheelchair papunta sa backstage ay tila paghila ng isang baboy na iaalay sa dambana. Ang ingay ng mga tao sa loob ng hall ay dinig na dinig. Mga mayayamang negosyante, mga politiko, at mga kaibigan na naniwala sa aming kwento. Lahat sila ay naroon para magbigay ng pera. Lahat sila ay naroon para saksihan ang isang dula. Ang ilaw sa entablado ay nakakasilaw nang kami ay lumabas. Ang masigabong palakpakan ay sumalubong sa amin. Isang tunog na tila hampas ng alon sa dalampasigan. Inilagay ko si Gaelio sa gitna. Umupo siya ng tuwid. Ang mukha ay puno ng lungkot at pag-asa. Ang perpektong mukha ng isang biktima. Si Celine ay nakatayo sa gilid. Suot ang kanyang mapulang gown. Handang sumalo sakaling bumagsak ako dahil sa lason. Kinuha ko ang mikropono. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng hustisya. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa adrenaline. Nandito tayo ngayon para ipagdiwang ang 10 taon ng aming pagsasama ni Gaelio. 10 taon ng sakripisyo,
10 taon ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Tumingin ako kay Gaelio. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil ito. Nagpapakitang tao. Marami ang nagsasabi na ako ay isang martir. Patuloy ko habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Mga luhang inipon ko para sa sandaling ito. Sabi nila, kawawa naman si Andy. Ibenta na ang lupa. Isanla na ang alahas. Magpaalila na para sa asawang baldado. Pero alam niyo ba, hindi ako nagsisisi dahil sa loob ng 6 na taon, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng katapatan. Napasinghap ang ilang bisita sa ganda ng aking sinabi. Nakita ko si Celine na napapatingin sa relo niya. Nagtataka kung bakit nakakatayo pa rin ako ng tuwid. At bilang regalo sa aking asawa at sa inyong lahat na nagbigay ng tulong, tinaasan ko ng boses. Naghanda ako ng isang espesyal na video presentation, isang dokumentaryo ng himala. Tumingin si Gaelio sa akin ng may pagtataka. Wala ito sa script. Ang usapan ay slideshow lang ng aming kasal. Panoorin natin ang tunay na kwento sa likod ng mga pinto ng aming tahanan. Utos ko. Dumilim ang buong hall. Ang malaking LED screen sa aming likuran ay lumiwanag. Ang unang lumabas ay hindi ang aming wedding photo. Ito ay ang video footage mula sa hidden camera sa sala. Malinaw ang kuha. Nakikita ng lahat si Gaelio na nakaupo sa sofa. Pumasok ang aming asong si Bantay at sa harap ng daan-daang bisita, napanood nila kung paano tumayo si Gaelio mula sa wheelchair at tinadyakan ng malakas ang aso hanggang sa tumalsik ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Tila ba ang hangin ay hinigop palabas ng kwarto. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Sumunod ang video sa kusina. Si Gaelio naglalakad ng tuwid, kumukuha ng tubig sa ref, at sumasayaw habang hawak ang bewang ni Celine. Rinig na rinig sa speakers ang kanilang tawanan at ang boses ni Gaelio. Tanga talaga ang asawa ko. Konting iyak lang, ibibigay na niya ang lupa. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulong na mabilis na naging ingay ng pagkamuhi. Ano yan? Sigaw ng isang matandang donya sa unahan. Si Gaelio ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tumingin siya sa screen, tapos sa akin, tapos sa mga tao. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Patayin niyo yan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Fake news yan! Edited yan! Pero nagpatuloy ang video. Ang footage sa kwarto. Si Celine at Gaelio sa kama. Ang pagpaplano nila ng aksidente para sa akin. Hindi na nakapagpigil si Gaelio. Ang instinct niya ay manaig. Sa tindi ng kanyang kagustuhang pigilan ng video. Nakalimutan niya ang kanyang papel. Nakalimutan niya ang wheelchair. Sa harap ng lahat, humawak siya sa armrest at tumayo. Tumayo siya ng tuwid. Humakbang siya palapit sa screen para subukang takpan ito o hanapin ang kable. At doon, tumigil ang mundo ng lahat. Ang spotlight ay tumutok sa kanya. Si Gaelio Cruz, ang lalaking 6 na taong humingi ng awa dahil paralisado raw ang kalahati ng katawan, ay nakatayo sa gitna ng entablado, matibay at malakas. Ang mga bulong ay naging hiyawan ng galit. Ang mga baso ay nabasag sa sahig dahil sa gulat ng mga bisita. Si Celine, na nasa gilid, ay napaatras at natapilok sa kanyang gown, bumagsak sa sahig habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Dahan-dahang lumingon si Gaelio sa mga tao. Nakita niya ang daan-daang pares ng mata na nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Napagtanto niya ang kanyang ginawa. Tumingin siya sa kanyang sariling mga paa na nakatapak sa sahig at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakatayo ako sa podium, hawak pa rin ang mikropono. Walang lason sa katawan ko, kundi purong tagumpay. Ngumiti ako. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo.
Itinapat ko ang mikropono sa aking bibig at binasag ang ingay ng kaguluhan gamit ang isang pangungusap na tatapos sa lahat. Maligayang pagbabalik, mahal, sabi ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Mukhang nasaksihan natin ang isang himala. Nakakalakad ka na. Mula sa main entrance, bumukas ang malaking pinto. Ang mga nakaunipormeng pulis, kasama si Lucas, ay mabilis na naglakad papasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na bota sa carpeted na sahig ay ang huling tunog na narinig ni Gaelio bago siya tuluyang napaluhod. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng kanyang katapusan. Lumapit ang hepe ng pulisya kay Gaelio at inilabas ang posas. Ang tunog ng bakal na sumara sa kanyang mga pulso ay napakalinaw at napakatamis sa aking pandinig. Tumingin sa akin si Gaelio. Ang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng takot. Andy, asawa ko. Tinalikuran ko siya. Ang palabas ay tapos na at ako ang huling nakatayo. Ang kinang ng gabing iyon ay napalitan ng malamig na rehas at matalas na liwanag ng istasyon ng pulisya. Ang pulang gown ni Celine, na kanina ay simbolo ng kanyang paghahari, ngayon ay tila mantsa na lamang ng dugo sa gitna ng mapuputing uniforme ng mga otoridad. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang pisngi dahil sa walang humpay na pag-iyak, habang pilit na nagpapaliwanag sa isang opisyal na wala siyang kinalaman sa panloloko. Sa kabilang banda ng silid, nakaupo si Gaelio. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng controller ng video game at bewang ng ibang babae, ay nakaposas ngayon sa bakal na mesa. Wala na ang yabang, wala na ang tikas na ipinakita niya kanina sa entablado. Ang natira na lamang ay isang lalaking duwag na nahubaran ng kanyang maskara. Nakaupo ako sa harap ng imbestigador, katabi si Lucas na tumatayo bilang aking abogado. Ang bawat tanong ay sinasagot ko ng maikli at diretsyo. Ibinigay ko ang lahat, ang USB na naglalaman ng kanilang mga video, ang mga pekeng reseta, ang mga statement ng bangko, at ang footage ng pagmamalupit niya kay Bantay. Bawat ebidensya ay isang pako na nagsasara sa kabaong ng kanilang kalayaan. Nang matapos ang formalidad, humiling si Gaelio ng 1 minuto. Gusto niya akong makausap. Pinayuhan ako ni Lucas na huwag nang makinig, ngunit kailangan ko ito. Kailangan kong makita ang huling anyo ng halimaw bago ko tuluyang isara ang librong ito. Lumapit ako sa kanya. Ang bakal na mesa lamang ang namamagitan sa amin. Andy, garalgal ang kanyang boses. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang to dahil takot akong mawala ka. Naisip ko, kung baldado ako, hinding-hindi mo ako iiwan. Mahal na mahal kita, Andy. Huwag mo naman akong hayaang mabulok dito. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay, ngunit ang maikling kadena ng posas ay pumigil sa kanya. Lumilikha ng isang matinis na tunog ng bakal na kumiskis sa bakal. Ang kanyang mga mata ay namumugto, puno ng takot at desperasyon, ngunit sa likod nito ay naroon pa rin ang pamilyar na anino ng manipulasyon. Nagpatuloy siya nang makitang hindi ako kumikibo. At saka, isipin mo naman ang pinagsamahan natin. Di ba iniligtas ko si tatay noong naaksidente siya sa motor? Di ba ako ang nagdala sa kanya sa ospital habang duguan siya? May utang na loob kayo sa akin. Buhay ng ama mo ang kapalit nito, Andy. Pagbayaran mo naman ako sa pamamagitan ng pagpapatawad. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob. Napangiti ako ng mapait. Heto na naman ang kanyang paboritong baraha. Ang utang na loob. Ang kadenang ginamit niya upang itali ako sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Tuwing gusto kong magreklamo, tuwing pagod na ako, ipinapaalala niya na siya ang bayani na sumagip sa aking ama. Dahan-dahan akong yumuko upang magpantay ang aming mga mukha. Tinitigan ko siya sa mata.
Pinalalalim ang aking tingin hanggang sa maramdaman kong nanliit siya sa kanyang kinauupuan. Utang na loob, ulit ko ng mahina. Alam mo ba kung bakit kasama ko si Lucas ngayon? Lumingon siya saglit kay Lucas na abala sa pag-aayos ng mga dokumento at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin ng may pagtataka. Kasi nahanap namin ang tricycle driver na bumangga kay tatay. 10 taon na ang nakakaraan. Pagpapatuloy ko. Ang bawat salita ay binibigkas ko ng may diin. Matagal na siyang binabagabag ng konsensya niya, Gelio. Inamin niya sa amin na binayaran mo siya. Binayaran mo siya ng 5,000 para sadyang banggain si tatay ng mahina lang, sapat para masugatan pero hindi para mamatay. Para ano? Para ikaw ang dumating na parang knight in shining armor? Para makuha mo ang tiwala ko at ng pamilya ko? Nanlaki ang mga mata ni Gaelio. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Tila ba hinigop ng lupa ang kanyang dugo. Bumuka ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang pinakaiingatang sikreto, ang pundasyon ng aming relasyon, ay gumuho sa isang iglap. Wala akong utang na loob sa'yo, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit na pilit kong pinipigil. Ikaw ang may utang sa amin. Ginamit mo ang buhay ng tatay ko para sa iyong sariling kapritsyo. Kaya huwag na huwag mong gagamitin ang alaala niya para hingin ang kalayaan mo. Sa kabilang banda, narinig ni Celine ang aming usapan. Ang babaeng kanina pa umiiyak ay biglang nagbago ng anyo. Ang takot ay napalitan ng galit. Hayop ka, Gelio! Sigaw ni Celine. Pilit na kumakawala sa humahawak na pulis. Pati tatay niya dinamay mo? Sabi mo sa akin mahal mo ako. Sabi mo ginagamit mo lang siya. Sinungaling! Officer! Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-isip ng fake medical records. Pinilit niya lang ako. Nagsimulang magturuan ng dalawa. Ang magkasintahan na kanina lang ay nangangarap ng bagong bahay at buhay. Ngayon ay naglalampasuhan na parang mga asong ulol na nag-aagawan sa isang pirasong buto. Ang kanilang pagmamahalan ay kasing tibay lang pala ng kanilang mga kasinungalingan. Madaling masira kapag naiinitan ng katotohanan. Pinanood ko silang maghatakan ng sisi. Ang mga pulis ay napilitang mamagitan. Hinihila si Gaelio sa kaliwa at si Celine sa kanan. Ang kanilang mga sigaw ay pumuno sa istasyon, isang sintonadong orkestra ng pagbagsak. Nakita ko kung paano dinuraan ni Celine si Gaelio sa mukha at kung paano akmang susugurin ni Gaelio ang babaeng ilang oras pa lang ang nakararaan ay tinatawag niyang babe. Nakakaawa, nakakasuka. Tama na yan, utos ng hepe. At tuluyan ng kinaladkad si Gaelio papasok sa selda. Bago siya tuluyang mawala sa aking paningin, lumingon siyang muli. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa sobrang desperasyon. Andi, ang pera. Sigaw niya, ang kanyang prioridad ay lumabas sa huling sandali. Nasaan ang pera ng lupa? Ibalato mo na sa akin, yun pang abogado ko. Andi! Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya hanggang sa lamunin siya ng dilim ng koridor patungo sa kulungan. Ang pera? Ang perang yun ay ligtas na nakatago. Hindi para sa kanya at lalong hindi para sa akin. Iyon ay para sa isang layuning mas mataas kaysa sa aming pansariling interes. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ng isang taong gahaman. Bumaling ako kay Lucas. Inilahad niya sa akin ang mga dokumento. Ang complaint affidavit para sa kasong estafa, violence against women and children, at illegal practice of medicine para kay Celine. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas. Iniaabot ang ballpen. Kinuha ko ang panulat. Dati, ang kamay ko ay nanginginig tuwing pumipirma ako ng mga dokumento sa ospital. Takot sa laki ng babayaran. Ngunit ngayon, ang aking kamay ay matatag. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang hiwa na pumuputol sa tali na nag-uugnay sa akin kay Gaelio.
Nilagdaan ko ang papel. Leandria Sullivan. Hindi na Mrs. Cruz. Sullivan na lang. Tapos na, bulong ni Lucas. Tinatapik ang aking balikat. Tumayo ako. Ang pakiramdam ay kakaiba. Inaasahan kong magtatalon ako sa tuwa. Inaasahan kong mararamdaman ko ang gaan ng mundo. Pero habang naglalakad ako palabas ng presinto, ang naramdaman ko ay isang malawak at malamig na katahimikan. Huminto ang ulan. Ang kalsada ay basa at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Wala nang bagyo, wala nang asawang kailangang alagaan, wala nang kabit na kailangang bantayan, wala nang gamot na kailangang ipainom. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay unti-unting lumilitaw. Malaya na ako. Nanalo ako. Nasa kulungan ang mga taong nanloko sa akin. Nasa akin ang huling halakhak. Pero bakit ganito? Bakit sa gitna ng aking tagumpay, ang nararamdaman ko ay isang nakakatakot na kahungkagan? Sa loob ng 6 na taon, ang buong pagkatao ko ay umikot sa pagiging asawa ni Gaelio, sa pagiging tagapag-alaga, sa pagiging martir. Ngayong wala na ang mga titulong yon. Sino na ako? Naiwan akong nakatayo sa bangketa, yakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay nakabibingi. Ang aking digmaan ay tapos na. Ngunit ang aking paglalakbay sa paghahanap ng sarili sa gitna ng mga guho ay nagsisimula pa lamang. At sa totoo lang, mas nakakatakot harapin ang kawalan kaysa harapin ang kaaway. Lumipas ang 3 buwan mula noong gabing iyon sa presinto. Ang ingay ng syudad, ang mga sirena ng pulis, at ang mapanghusgang mga mata ng lipunan ay iniwan ko na sa Maynila. Umuwi ako sa probinsya, sa lumang bahay na ipinamana ni Nanay Noy at Tatay. Ang lupaing muntik nang mawala dahil sa aking pagkabulag. Sa harap ng lumang bahay na yari sa bato at kahoy, nilanghap ko ang hangin. Amoy ito ng basang lupa, tuyong dahon, at usok ng siga sa hapon. Malayo ito sa amoy ng ospital, gamot, at panis na ulam na naging mundo ko sa loob ng 6 na taon. Dito, ang hangin ay malaya, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya rin ako. Hindi naging madali ang simula. Akala ng marami, pagkatapos ng bagyo ay agad na sisikat ang araw. Ngunit ang totoo, pagkatapos ng bagyo ay kailangan mong harapin ang putik at mga kalat na iniwan nito. Naupo ako sa harap ng mesa sa veranda, kasama si Lucas. Dumalaw siya upang ibalita ang huling update sa kaso at sa pananalapi. Andy, panimula ni Lucas, habang inaayos ang mga dokumento. Ligtas na ang titulo ng lupa dahil peke ang power of attorney na ginawa ni Gaelio. At dahil yung buyer na kausap nyo ay kasabwat ko naman talaga. Nananatili sa pangalan mo ang lahat. Walang nabenta, walang nawala. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bigat na matagal ko ng pasan ay tila natanggal. Ang akala ni Gaelio na tagumpay niya ay isa palang patibong na siya mismo ang naghukay. Pero may isa pa akong balita. Dagdag ni Lucas, ang kanyang mukha ay seryoso. Tungkol kay Gaelio. Tumigil ako sa paghigop ng kape. Ano yon? Nabalitaan ko mula sa warden, sagot ni Lucas. Nagkaroon ng gulo sa selda kagabi. May mga preso na nairita sa kayabangan niya. Alam mo naman si Gaelio, sanay mag-utos. Sinubukan niyang utusan ang mayor ng selda. Pinaluhod siya, Andy. At nang pumalag siya, binali nila ang kanyang kanang binti. Natahimik ako. Tumingin ako sa malayo, sa mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Ang lalaking nagpanggap na baldado sa loob ng 6 na taon para makapanloko, ngayon ay tunay ng baldado sa loob ng kulungan. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paniningil. Hindi ito nagmamadali, pero hindi rin ito nakakalimot. Ang sakit na inimbento niya para kontrolin ako ay naging totoo na ngayon. Masaya ka ba? Tanong ni Lucas. Umiling ako ng marahan. Hindi ako masaya na nasaktan siya, Lucas.
Wala na akong nararamdamang galit, pero wala na ring awa para sa akin. Iyon lang ang nararapat na balanse ng universo. Umalis si Lucas bago magtakip silim. Naiwan akong mag-isa, ngunit hindi ako malungkot. Pumunta ako sa likod bahay sa lumang bodega kung saan naroon ang mga kagamitan ni tatay sa paggawa ng abaka at yantok. Ang lugar ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Dati, ang mga kamay ko ay sanay lamang sa paglalaba, paghuhugas ng puweta ng asawa, at pagmamasahe ng binti ng isang manloloko. Ang mga kalyo sa aking palad ay marka ng pagkaalipin. Pero ngayon, tinitigan ko ang aking mga kamay. Gaspang na lang ba ang kapalaran ko? Kinuha ko ang isang rolyo ng abaca fiber. Matigas ito, magaspang, at mahirap hubugin parang buhay ko. Naupo ako sa maliit na bangkito at nagsimulang maghabi. Ang bawat hibla na pinagdugtong ko ay tila pagdudugtong din ng mga piraso ng aking pagkatao. Ang bawat buhol na hinigpitan ko ay simbolo ng aking pagtitibay. Sa loob ng 6 na taon, sinabi nilang wala akong silbi kung wala si Gaelio. Sinabi nilang ako ay andilang, ang asawang taga-alaga. Ngayon, habang hinahabi ko ang isang basket, napatunayan ko sa sarili ko na mali sila. May kakayahan akong lumikha. May kakayahan akong bumuo ng isang bagay na maganda mula sa wala. Lumipas ang mga araw at linggo. Ang bodega ay naging munting taller. Ang amoy ng varnish at wood stain ang pumalit sa amoy ng alcohol at betadine. Ang tunog ng lagari at pukpok ng martilyo ang naging musika ko sa umaga. Sa halip na ang mga daing at utos ni Gaelio, gumawa ako ng mga placemat, basket at lampshade na gawa sa abaka at kapis. Ibinuhos ko ang lahat ng emosyon ko sa sining. Ang pait ng nakaraan ay naging disenyo ng tibay. Ang pag-asa sa hinaharap ay naging kulay ng barnis. Isang hapon, habang tinatapos ko ang isang malaking woven carpet, tumunog ang notification ng aking laptop na nakapatong sa isang lumang mesa. Lumapit ako at binuksan ang email. Galing ito sa isang exporter sa Maynila na nakakita ng mga sample na ipinost ko sa social media page na ginawa ni Lucas para sa akin. Dear Miss Sullivan, we are impressed by the intricate craftsmanship of your designs. It speaks of resilience and raw beauty. We would like to order 500 pieces of your abaca lampshades for a hotel client in Europe. 500 piraso. Europe. Napatakip ako ng bibig. Ang mga luha ay muling naglandas sa aking pisngi. Pero sa pagkakataong ito, mainit at matamis ang mga ito. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng tagumpay. Tumingin ako sa paligid ng aking maliit na paggawaan. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na nagbibigay ng gintong liwanag sa mga hibla ng abaka na nakasabit. Dati, ang akala ko, ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ako kagaling mag-alaga ng asawa. Akala ko, ang pagiging martir ang tanging paraan para mahalin. Pero mali. Hinawakan ko ang magaspang na hibla ng abaka. Matibay ito. Kahit anong hila, hindi bibigay. Parang ako. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Lucas. Lucas, bati ko. Ang boses ko ay puno ng bagong sigla. Handa na ako. Hindi lang sa order na to. Handa na akong simulan ng buhay na para talaga sa akin. Sa labas, narinig ko ang huni ng mga ibon na bumabalik sa kanilang pugad bago lumubog ang araw. Ang gabi ay darating, pero hindi na ako takot sa dilim. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng ilaw. At ang ilaw na ito ay hindi na kailanman muling papatayin nang lumipas ang 3 taon. At ang mundo ay patuloy na umikot. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang nagmamaneho ng sarili kong tadhana. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila mas matingkad ngayon, sumasalamin sa salamin ng matataas na gusali sa Makati. Nakatayo ako sa labas ng isang kilalang hotel,
Suot ang isang puting terno na gawa sa pinakamagandang hibla ng abaka. Ang parehong material na minsan kong hinabi sa gitna ng alikabok at luha sa aming lumang bodega. Ngayon, ang Sullivan Crafts ay hindi na lamang isang munting pangarap. Isa na itong pangalan na nirerespeto sa industriya, isang tatak na kumakatawan sa tibay at ganda ng kulturang Pilipino. Katatapos lang ng aming trade launch para sa European market at ang tunog ng masigabong palakpakan kanina sa loob ng ballroom ay naglalaro pa rin sa aking pandinig. Naglakad ako patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa sementadong kalsada ay may ritmo ng kumpiyansa. Malayo sa mabibigat at alanganing hakbang ng Andy na kilala ko noon. Sa aking tabi ay si Lucas, na ngayon ay tumatayo bilang aking legal consultant at isa sa mga pinagkakatiwalaan kong kasosyo. Congratulations, Andy! Bati ni Lucas habang binubuksan ang pinto ng kotse. Sold out ang first batch ng orders. Sabi ko naman sa'yo, ang kwento ng bawat produkto mo ang nagbebenta. Ngumiti ako. Salamat, Lucas. Kung hindi dahil sa tulong mo noong panahong wala akong matakbuhan, siguro ay naghahabi pa rin ako ng puot, imbes na pangarap. Bago ako sumakay, nahagip ng aking mata ang isang eksena sa di kalayuan. Sa gilid ng bangketa, kung saan nagdaraan ang mga abalang tao, may isang lalaking nakaupo sa isang lumang wheelchair. Ang wheelchair na yon ay kinakalawang na. Ang gulong ay bengkong at ang tela ng upuan ay punit-punit. Ang lalaking nakaupo rito ay nakasuot ng duster na kupas at marumi. Ang kanyang buhok ay mahaba at buhol-buhol at ang kanyang muka ay natatakpan ng grasa at dumi ng lansangan. May hawak siyang isang plastik na baso. Inaalog ito upang lumikha ng tunog ng nagtataugang barya. Umaasa sa awa ng mga dumaraan. Huminto ako. Tila bumagal ang ikot ng mundo sa paligid ko. Ang mga mata ng lalaki ay nag-angat at nagtama kami ng paningin. Sa kabila ng dumi, sa kabila ng payat na pangangatawan, kilala ko ang mga matang yon. Iyon ang mga matang dati puno ng kayabangan. Iyon ang mga matang tumingin sa akin nang may panghahamak habang inuutos niya akong magluto, maglaba, at maglinis ng kanyang dumi, si Gaelio. Ang kanyang kanang binti na dati ay paralisado lamang sa kanyang imahinasyon, ngayon ay tunay ng baluktot at payat. Ang pilay na nakuha niya sa loob ng kulungan ay naging permanente. Isang panghabambuhay na paalala ng karma na kanyang tinakbuhan, ngunit hindi natakasan. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang baso. Ang kanyang bibig ay bumuka. Tila gustong bigkasin ang pangalan ko, ngunit walang boses na lumabas. Marahil ay nahihiya siya. O marahil ay alam niyang wala na siyang karapatang banggitin pa ang pangalan ng babaeng sinira niya at binuo muli ang sarili. Sa sandaling iyon, hinintay ko ang pagdating ng galit. Hinintay ko ang pagnanais na sumbatan siya, naduraan siya, o kahit ang pagtawanan siya sa kanyang sinapit. Pero wala. Ang naramdaman ko ay wala. Walang puot, walang awa, walang sakit. Para siyang isang estranghero o isang lumang pelikula na napanood ko na at hindi ko na gustong ulitin. Ang apoy ng galit ko ay matagal nang namatay, hindi dahil sumuko ako, kundi dahil ginamit ko ang init nito upang pandayin ang bago kong sarili. At ngayong buo na ako, hindi ko na kailangan ng abo ng nakaraan. Tumingin siya sa akin na parang nagmamakaawa, hindi ng pera, kundi ng kahit katiting na pagkilala. Ngunit hindi ako gumalaw palapit, hindi ako dumukot ng barya. Dahil ang pagbibigay ng limos ay paraan ng pagpapakita na naaapektuhan pa rin ako ng kanyang presensya. Sa halip, tumingin ako sa kanya ng diretso, isang huling tingin na walang emosyon, at pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo pabalik sa sasakyan. Andy? Tanong ni Lucas nang mapansin ang paghinto ko. May problema ba? Kilala mo ba yon? Tumingin ako kay Lucas
at umiling ng may magaan na ngiti. Hindi, sagot ko ng malinaw at payapa. Napagkamalan ko lang nakakilala ko dati, pero nagkamali ako. Patay na ang taong yon. Sumakay ako sa kotse. Isinara ni Lucas ang pinto at ang ingay ng kalsada, ang ingay ng kahapon, ay naiwan sa labas. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng leather seats ay yumakap sa akin. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hindi ako lumingon sa rearview mirror. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang nasa likuran ay mananatili sa likuran. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa asul na langit na walang bahid ng ulap. Naalala ko ang sinabi nila noon na ang babae ay ang ilaw ng tahanan. Nauubos, natutunaw, para magbigay liwanag sa iba. Mali sila. Inayos ko ang aking kwelyo at huminga ng malalim. Ninanamnam ang tamis ng kalayaan. Hindi na ako kandila na nauupos. Ako ay ang araw. Ako ay may sariling liwanag, may sariling init, at hinding-hindi na muling magdidilim ang aking mundo dahil lamang sa anino ng ibang tao. Ang laro ay tapos na, at sa wakas, ako ang nanalo.